paulit-ulit yung kwan, may immune yung mga insekto. Tama. Kaya dapat magpalit ka rin ng ano. Ayun. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga hinday. Kaway-kaway mga totoo mga hinday. Yan. So sa araw na to, kasama ko si Rodolfo. At nakikita nyo po, sobrang hitik ng bunga ng kamatis nila. Dito pa rin tayo kay Sir Julius Ganao. At ngayon po, matututunan nyo kung ano yung spraying nila dito. Bakit sobrang ganda ng kanilang mga tanim. At saka yung pag-aalaga nila dito, tuturuan tayo si Rodolfo. So sa mga gustong bumisita dito sa mga seedlings, meron pong Bypass Road Seedlings sa Villasis, Pangasinan. Meron din po Agri Supply si Sir Julius Ganao. Pwede po kayong pumunta dito at makikita nyo po sobrang daming nilang mga fertilization, may mga guides sila doon, may mga spraying, mga herbicide, pesticide, lahat sir, foliar. O kompleto sir, no? Kompleto sir. Kompleto lahat sila dito mga totoong mga hinday. Kung hindi kompleto, re-request nila yan, tawa po tayo sir. So si Sir Rodolfo, siya yung nakatoka. Kanina nakausap natin si Sir Willie. At ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung mga diskarte nila sa spraying. Ano ba yung tips nila para hindi ka kapitan ng mga sakit. Kasi sa kanilang mga tanim dito ngayon, sobrang ganda. At wala kang makikita ang mga sakit-sakit. Walang white flies. Wala mga ganun sir, no? Wala sir, wala. Ayun. So, balik tayo dun sa pinag-umpisahan. Sir, after transplant dito, 25 days kasi may seedlings sila dyan lang sa likod. After 25 days na seedlings, transfer dito, nakabasal na sila, ganun sir. After transplant, ilang days ang pag-start natin ng spraying? At anong spray yung una? Fungicide sir, fungicide. Ilang araw yan sir bago na transplant? 1 week sir. After 7 days, fungicide. Oh, Anong fungicide yung ginagamit Sir, sir? ano, yung unang gamit namin sir, yung tupas. Tupas. Oo sir. Oo, tupas. Tapos, Nakita namin may kwan yung halaman namin. Susunod na linggo na naman, sasabayan ulit namin ng insecticide ulit. insecticide. So, Alaga. alam mo sir, sa tupas sir, sa isang knapsack sprayer, ilang liter yan sa knapsack sprayer na ginagamit Kwan yun? sir, powder yun eh. Powder yun. Sa isang knapsack sprayer, ilang grams yung nalalagay? 3 takal sir. May takalan yun. 3 takal. Oo, so parang nakaano siya, no? May scoop siya, no? Oo sir. Oo, so powder yun. Sa 20 liters. Oo sir, 16 sir. 16 liters. So sa 16 liters kasi yung iba 16, may iba 20, may iba 25. So 16 liters po tayo mga totoong mga hinday, 3 scoop. So spray yun lahat sir. Oo sir. After nun, after 1 week, nakapag-spray tayo ng tupas. Pag may nakitang mga ano-ano bang usually na nakikita na mga sakit? Yung mga parang pagong sir. Parang ang tawag doon, Parang bugs na. Oo sir. Oh, yun, yung mga bugs. Yung kulay yellow. Kulay yellow. Yellow. Oh, yun. So insecticide yun. Parang Mga insecticide na naman. So tupas na fungicide plus insecticide. Insecticide sir. Anong klaseng insecticide? Marshall sir. Marshall. Sir. O mga ano ba? Marshall. Tapos halo ng fungicide. Okay, tupas. Oo sir. Ayun. So 3 scoop pa rin ng tupas. Oo sir. Sa 16 liters, 3 scoop ng tupas na fungicide. Oo, sir. Tapos ang insecticide na Marshall, ilang ano yun? 30 ml sir. 30 ml. Liquid yun. Liquid sir. Liquid yun mga totoo mga hinday. So 30 ml ang nilalagay Oo, sir. Sa 16 liters. sa 16 liters. So 30 ml na insecticide. So spray yun lahat dito sa ganitong klaseng mga taniman. So depende yun sa inyo mga totoo mga hinday kasi yung iba 1 hectare, yung iba half hectare, yung iba naman 2,000 square meters. So basta yun yung sukat mga totoo mga hinday. Sa 16 liters 30 ml. Oo sir. Oh, na Marshall. Tapos yung insecticide yun yung fungicide naman na tupas ay 3 scoop. Kwan yun sir, kung walang scope, sa kutsara na lang. Kutsara, ayun. No? So, kutsara. 30 grams din ata yan. No? So, mga ganun mga totoo mga hinday. So, after nun, after 1 week yun, so, second week na yun, ang sunod na spraying, sir? Kwan sir, insecticide ulit. Insecticide ulit. Pag makita doon sa halaman ulit, pag walang pagbabago, palit ng kwan, palit ng gamot. Oho. Gagamit na naman kami ng Yobal, ganun. Yuval ang i-alternate nyo. So steady lang po mga totoo mga hinday. Steady lang muna. Next week na naman ulit. Oo, sir. So same lang yung spray. Oo, ganun. Oo. Pag mayroong nakitang mga insekto na hindi naman parang nagsasmile sa inyo pag nagsaspray sa inyo, parang walang epekto. So mag-upgrade, tama sir? Oo, sir. Oh, so mag-upgrade sila sa Rodolfo
ng mas mataas. Yun yung Yuval. Yun. Gaano karami yung sa Yuval sa 16 liters? Sir? Sir, 15 ml. 15 ml. Kasi malakas yun eh. Okay. So 15 ml lang. So malakas po yung mga totoong mga Inday. So yun. 2 pass pa rin. Hindi sir. Hindi na. Nagagamit na kami ng Ortega Top. Ortiba Top na. Mataas na din pala yun mga totoong mga Inday. So Ortiba Top. Tapos Yuval. Sa 15 ml na Yuval, yung Yuval insecticide yung Sir, yung Ortega Top. Sir, yung Ortega Top, yun yung fungicide. Fungicide yun, yung pang-alternate na naman. Sabi na sa inyo, pag nag-change mga totoo mga Inday, pwede yung alternate kasi yung ibang mga insekto, nakasmile lang yan sa inyo pag nagsispray. Kasi sir, pag paulit-ulit yung mai-immune yung mga insekto kasi. Tama. Kaya dapat magpalit ka rin ng Ayun, yun, yung mga totoo mga Inday. So, ang Yuval, 15 ml, ang Ortega Top, gano'n yung karami? 40 ml sir. 40 ml, liquid yun sila lahat. Liquid sir. Ayun, liquid yun mga totoong mga Inday. Huwag nyo kalimutan na ito. Please share this video mga totoong mga Inday and like, comment para at least alam natin yung mga matututunan natin sa mga teknik dito sa North Luzon. Kasi iba din sa Mindanao, iba yung assessment nila doon, iba din sa Visayas, dito sa Luzon, ibang-iba din. So sir, after nun, kapag nagsasmile pa rin yung mga insekto, mga fungicide, ay mga fungus, change na. Oo sir. Oh, change na. So after nun sir, after every week yun, ganun. Oo sir. Okay. Pag makita lang ng sir, makita namin na parang walang pagbabago, Oo. magpapalit na naman kami. Ayun, magpapalit. So after nun sir, after next week, ganun pa rin spraying. Oo, sir, spray. Every week? Sir, more on fungicide ulit kami. Every week. Oo sir, fungicide. Sa kamatis yun sir, sa kamatis. Kamatis, sir. Okay. Para mapanatili yung hindi kapitan ng mga Fungus. fungus. Oo. Ano ba usually ang sakit ng kamatis sir? Ito, ganito ba? Oo sir. Blight? Ito parang nagsusunog sir. Ayan, ano tawag dyan? Leaf blight later sir. Oh, yan mga blight, no? Blight, oo. So yan, so yung mga totoong mga Inday, pag nakikita nyo may mga ganito na. Yan o, yung mga sunog-sunog na, yan yun. Pero pag nag-start na siya bunga kasi normal na yan, wala, hinayaan na lang nila yan. So hindi na yan makapekto. So umpisa lang. Oo sir, sa umpisa lang. So umpisa lang talaga, yung hindi pa siya nakabunga, hindi pa siya pag nakabulaklak siya, yun, talagang medyo technical yun. Ganon yung timing na pag-spraying. So ito kasi prevention to, huwag nyo hayaan na magkasakit sila para bago pa kayo mag-apply ng mga medication. Importante kasi may prevention kasi nga sabi nga, prevention is better than cure. Huwag mo nang hintayin na magkasakit. Tama sir? Tama sir. So yun, yun ang importante. After nun sir, may level up pa ba kayo na mga insecticide, fungicide, meron pa ba? Meron pa kaming insecticide sir, pero yung fungicide namin hanggang doon na lang sa Ortega Top kami. Hanggang doon lang sa Ortega Top, fungicide. Yung insecticide nyo? Yung insecticide meron pa kaming isa, yung Bayego. Bayego, yun ang pinakamataas. Oh yes. Anong level doon? Yung anong kulay niya? Green level din. Green pa rin. So Pero malakas okay yun, pa rin. Pero malakas na. Ang kwan nun sir, yung tawag doon, yung nanunuot. Oo. Pumapasok sa loob yung Direct contact. punta. Ayun. Anong pangalan? Bayego sir. Bayego, mga totoo mga Inday. Bayego insecticide. Labas at loob yun. Labas at loob. So, yun sir, gaano karami? Sa 16 liters? Parang ganun din sa concert. 15? Sa Yuval. Oh. Yun. So 15 ml lang matutumang hindi. Pag nilakasan nyo, magastos na din. Tsaka masyado na effect. Ang tanong sir, okay pa ba yun sa consumer? Yung mga ganun, safe ba yun kainin? Safe naman pagka nag-spray o may interval kayo na ilang araw bago siya i-dispose? Minsanan lang yung sir na ginagamit. Isang beses lang? Minsanan lang. Kasi pag puro ganun yung ginagamit namin, kawawa yung mga mamimili. Ayun. So yun mga Sila totoong yung fan. Minsanan lang. Tama-tamaan talaga sila, no? So yun mga totoong Inday, at least alam nyo yung mga diskarte. Hanggang sa harvest na yun sir, kailan mag-stop yung spraying? Pag ganun? Hanggang yung tanim, malago. Ano yun, malago? Ano yun? Yung parang wala pang hindi pa siya nakakapitan. Oo. Okay pa? Okay pa yun. Oh, yun. So ganito, okay pa to, sprayan pa to. Oo, sir. So yan, tuloy-tuloy pa yung spraying. Tuloy-tuloy pa rin, sir. Kasi 11th harvest pa lang mga totoong mga Inday, yung kamatis nila. Sobrang dami, sobrang hitik. 11th harvest pa lang po ito. Sobrang hitik na hitik ang bunga. So aabot pa sila ng 20 plus. Oo, sir. 22, 23, 24, 25, posibleng ganun. Kasi sir, yung buhay ng kamatis dito, yung patubig. Oo. Patubig tsaka abono lang. Oo. Yun yung buhay niya. Kaya nagtatagal yung buhay ng kamatis dito.
Ayun, so dapat patubig talaga. So hindi pa napanood yung panuunang video yung sa fertilization guide, panoorin niyo po yung video na gano'n mga totoong mga inday. So yun sir. Ano pa yung pwede mo ma-advise sir pagka may sakit na ayun sa insekto, sa fungus, yun lang ang spray niyo. Oo, sir. Sa mga kagaya kong nagtatanim, kanya-kanya may mga diskarte din sila. Bahala sila sa mga ano nila. Oo. Kasi Basta iba't ibang diskarte. Iba't ibang diskarte yung mga ibang nagtatanim kasi. Oo. So yan, applicable po dito sa Luzon yun mga totoong mga inday. Kung masunod nyo yun, posible ganito din ang resulta. So pag yung mga technique ng iba kasi nagiging effective din sa kanila. So yun, kung ano yung effective sa inyo mga farmers, yun ang sundin nyo. So kapag hindi na effective, pwede nyo i-follow yung kanilang guide, no mga totoong mga inday. Tama Sir Rodolfo. Ano pang best advice mo dyan sir sa mga nagtatanim? Mga tanim natin, parang tao din yan. Mahalin natin. Ayun. Pag naalagaan din natin. Maalagaan Din nila tayo. din nila tayo. Ayun. So yung mga totoong mga inday ha. So salamat Sir Rodolfo. Galing. So sa mga gustong magpunta ng Villasis na maghanap ng seedlings, meron sila. Kompleto. Seedlings, any kind of seedlings, may kamatis, talong, ampalaya, ano pa, dami-dami sir no, ungbok, cabbage, mga mga bell pepper, kompleto, sili, andito. So mahanap nyo. Kung gusto niyo naman ng mga chemicals no, ng mga ina-apply sa mga tanim nyo, punta kayo sa malapit lang sa Villasis Bypass Road. Punta kayo dito sa kay Seedlings ni Julius Ganao. Hanapin nyo lang siya, kilala dito. Maraming salamat mga totoong mga inday. Happy farming. Kaway-kaway.